Kung mag-start ka ng car rental business, mas worth it nga ba ang magkaroon ng 7-seater kaysa sa sedan? Tara, pag-usapan natin yan. Pero bago yan, gusto ko muna magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Brother Lino, isang content creator, a book author, a public speaker, a real estate consultant, and as of right now, I'm starting my business, a car rental business. And I'm sharing my journey through my playlist. Pwede niyang panoorin dito. So kung gusto mo mag-grow about negosyo, mindset, at mag-explore ng iba't ibang experience na sa buhay, make sure to subscribe to this channel at ako nang bahala. What's up mga brothers? So ngayon lang ako nakapag-update ulit after 4 months or 3 months ng pagkakaroon ng negosyong kagaya nito. So, to tell you honestly, one of the main questions is kung ano nga ba ang mas dapat piliin mo kapag mag-uumpisa ka ng car rental business. Of course, ang common answer naman talaga dapat dyan is kung ano yung available sa'yo. So, whether meron kang sedan, 7-seater, you can start with that kasi mas magandang mag-umpisa kung ano yung mga bagay na meron ka. So, since I'm doing this business for almost 3 to 4 months now, I've realized na malaki din pala ang potensyal ng pagkakaroon ng 7-seater. Bakit? Simply because kapag meron kang 7-seater, sinabi ko noon na ang cons nun is hindi siya masyadong hinahanap. Pero kapag hinanap naman siya ng renter, ang target nila dyan is malayong biyahe. Number 2, madalas 2 to 3 days nila kailangan or more. So also mas mataas din ng rate ng 7-seater. So imagine, even if hindi siya ganun hanapin ng renter, once na merong maghanap na renter, a 7-seater, long duration agad ang pag-uusapan natin. Say for example, I've noticed, yung kasama ko sa business na to, meron siyang isang 7-seater. So in terms of renting the unit, I have sedan. Palagi meron naghahanap ng sedan. Pero ang sedan mostly is 1 to 2 days lang. 3 days, swertihan na rin talaga. Pero pagdating sa 7-seater, madalas siyang nakuha ng mga inquiry kung saan umaabot ng 3 to 1 week na pagrenta ng sasakyan. So ibig sabihin, even if isa lang ang inquiry mo per month, kung meron ka namang inquiry na long duration, medyo bawi na din talaga. So given that, I would like to add to your idea na sa mga taong gusto pong mag-umpisa ng ganitong klaseng negosyo na pwede rin kayong kumuha ng mga 7-seater budget. So, ibig sabihin yung mga BRB, yung mga expander, simply because para makater nyo yung 5 to 7-seater market. So, ibig sabihin, pag mayroon naghahanap ng 5-seater, pwede nyo ibigay yung 7-seater nyo. Depende na sa inyo kung paano nyo i-manage yung rates. Ibig sabihin din, kapag mayroon naghahanap ng 7-seater, meron na kayong available na 7-seater. So, it really depends on how you manage yung rates at kung payag ba nga kayo na ipagamit yung 7-seater nyo kahit 5-seater lang naman yung hinahanap nila. So, that's number 1. So, number 2 guys, nakalimutan kong i-record to. So, number 2, tips na pwede nyong gawin is pwede kayong humanap ka ng mga budget 7-seater. Ano nga ba yung mga budget 7-seater na available sa market? So, pwede kayong mag-umpisa sa BRB, Expander, Avanza, meron ding Veloz, at pwede rin kayong mag-check ng iba pang brands na nag-o-offer ng budget 7-seater, meaning yung hindi yung mga top end. Kasi yung mga nasa top end, ayun na yung mga Innova. So, medyo mas mahal na siya kasi pa almost SUV na yung presyo niya. So, kung gusto niyo talaga mag-start ng ganitong negosyo and you are really looking for a budget 7-seater na pwede nyo umpisahan just so makapag-tap in kayo sa market na merong 7-seater, pwede nyo tignan yung mga brands na yan para lang mayroon kayong idea. Number 3 announcement guys, since na-realize ko nga na meron akong ganitong klaseng discovery na kung saan pwede ako magkaroon ng business growth by means of having a 7-seater. Ang problema, I only have 5-seater right now. So, i-announce ko ngayon sa inyo, lalo sa mga followers ko, sa mga subscribers ko, na right now, nasa mid ako ng idea kung saan gusto ko na mag-transition or magkaroon ng growth sa business na to. Meaning, since meron akong sedan, gusto ko na magkaroon ng 7-seater. So, kailangan ko ng tulong nyo para magkaroon ako ng 7-seater. This is just an announcement guys. Bahala na kung sino yung makakapanood. Pero if napapanood mo to right now at interested ka, I'm selling my Hyundai Tucson 2016 manual gas variant. So, ito siya. I'm selling that. Message nyo ako kung interesado kayo magkaroon ng sasakyan na to. Walang sakit sa ulo. Sobrang kinis. This is really my personal car. Ito yung gamit ko kung saan malayo talaga yung gusto kong puntahan. Kung gusto ko, komportable ako sa biyahe, ito yung ginagamit ko. And very luxurious yung feel. Siyempre, SUV, tas 5-seater pa. So, if gusto mo rin magkaroon ng ganitong sasakyan at naghahanap ka rin naman ng sasakyan na second hand, pero reliable, message nyo right now. Dahil, kapag nabili nyo to sa akin, I will be able to
upgrade to 7-seater para mag-grow ko itong business ko. And I'm really looking forward to you guys, mga subscribers ko, na magbigay ng commission kung saan makapag-repair kayo sa akin ng willing bumili ng sasakyan ko. Iiwan ko yung number ko dito sa screen and then sa comment section sa baba para pag-usapan natin. Kaya lang, maraming salamat. Let's go back to number 4. Number 4, wala na nga bang kwenta ang sedan pagdating sa car rental business? So, hindi naman. No? It's just that kapag meron kang sedan, tapos nagkaroon ka pa ng 7-seater, you're really tapping into a lot of market. Ibig sabihin, yung mga market mo ng sedan, kasi possibly mag-as din yun ng 7-seater. So, matatap mo din sila into giving them also a rate na mas premium. Kasi mas premium kasi si 7-seater. So, bonus tip, marami pa rin nagtatanong paano nga daw ba ako nagkakaroon ng confidence into allowing my car to be self-driven by the renter or client. So, matagal ko na po sinasabi sa inyo, guys, it's just all about having the process and documentation. Number 1, i-register nyo yung business nyo, BIR. Number 2, GPS. Number 3, magkaroon kayo ng requirements kung saan hingin nyo yung ID. Mga requirements na feeling nyo magiging safe kayo. Pwedeng LTMS, ng copy ng license ID nila para ma-verify nyo online. So, number 4 is yung car rental business. Ayun pa rin talaga. Kasi pag meron kayong car rental business agreement, ipapapirma dun sa renter nyo, magkakaroon kayo ng confidence into which pwede nyo silang habulin if anything merong mangyari. So, if gusto nyo rin magkaroon ng car rental business agreement, check nyo na lang yung link sa baba para malaman nyo kung paano yun makakatulong sa business nyo. So, yun lang mga brother. Thank you so much for watching this quick video. Ang tagal kong hindi nakapag-upload sa YouTube channel ko. Ang dami kong inaasikaso right now. Right now din kasi inaasikaso din namin yung BIR at napaka-tedious ng process. Lalo kung nag-uumpisa ka palang kagaya ko. So, maybe soon isi-share ko sa inyo kung paano nga ba yung step-by-step nun sa abot ng aking mga kaya. So yun lang, thank you so much for watching this video. I hope na palaging meron ka natutunan at kung meron kang questions or anything, comment, suggestions, pwede nyo akong i-message sa mga social media handles ko. Lilink ko din sa baba. So yun lang, God bless you. Bye.